Malungkot si Kuwabara dahil kinailangan ng bumalik ni Yakina sa Ice World kung saan siya dati nakatira. Tinanong ni Yusuke si Hiei kung bakit hindi niya sabihin kay Yakina na kapatid niya ito. Ipinaliwanag ni Hiei na isa siyang kriminal at magkakapatid lang sila sa ama, kaya pakiramdam niya mas mabuti nang hindi malaman ni Yakina ang totoo. Tinanong pa ni Yusuke kung kaya ba niya kinuha ang Jagan Eye ay para mabantayan si Yakina palagi, pero hindi sumagot si Hiei. Samantala sa lungsod, naglalaan ng oras si Yusuke kasama si Keiko nang biglang may sumabog na malaking bahagi ng isang gusali. Lumabas siya para tingnan ang nangyayari. Isang lalaking nakamask ang lumapit sakay ng motorsiklo at si Toguro pala yon. Matapos silang matalo noon, kinontak sila ni Sakyo. Trabaho pala nila ang lahat mula sa simula at sinadya nilang magpatalo para manalo si Sakyo at makuha ang pera ni Taru Kane. Pinakawalan nila si Yakina dahil hindi siya bahagi ng plano. Pero interesado si Toguro sa lakas ni Yusuke at inalok siya na sumali sa Dark Tournament. Isang taunang patayan na palaro ng mga sakim na boss at demonyo. Tumanggi si Yusuke, pero sinabi ni Toguro na kapag hindi siya sumali, papatayin niya si Yusuke pati ang mga kaibigan at pamilya nito. Idinagdag pa niya na 20% lang ng tunay niyang lakas ang ginamit niya sa laban nila noon. Ipinakita niya ang 60% ng lakas niya sa pamamagitan ng pagsira sa isang malaking bahagi ng parking building. Dahil dito, napilitan si Yusuke at tinipon sina Kuwabara, Hiei, at Kurama para buuin ang 5 tao na team para sa torneo. Nag-training si Yusuke kasama si Genkai, habang sina Kuwabara ay nag-training kasama sina Kurama at Hiei sa loob ng 2 buwan bago ang torneo. Sa huling araw, naghihintay sina Kuwabara, Hiei, at Kurama para sumakay sa barko papunta sa isla ng torneo, pero wala pa si Yusuke. Dumating siya bago umalis ang barko kasama ang ika-5 miyembro ng team, isang maliit na tao na may puting tela na nakabalot sa ulo. Walang nakakakilala kung sino ito, pero tiniyak ni Yusuke na malakas at malaking tulong ito sa kanilang grupo. Nagtipon ng maraming demonyo sa paligid ng barko na papunta sa Hanging Neck Island kung saan gaganapin ang Dark Tournament. Dumating si Yusuke at nakasama ang team niya. Ipinakilala niya ang ika-5 miyembro na kilala bilang Mask Fighter. Sumakay ang Team Urameshi sa barko at hindi nagtagal ay natulog si Yusuke habang ang iba ay nakamasid sa mga demonyo sa paligid. Ipinahayag ng kapitan ng barko na iisang team lang mula sa barkong ito ang makakarating sa tunay na torneo. Para na itong preliminary round. Lumitaw ang isang ring sa gitna ng barko at sinabi ng kapitan na bawat team ay magpapadala ng isang fighter para sa Battle Royale. Ang mananalo ang makakapasok sa Dark Tournament. Nag-away sina Kuwabara at Hiei kung sino ang lalaban, pero tahimik na naglakad papunta sa ring ang Mask Fighter. Akala ng mga demonyo easy win ito, pero nang magsimula ang laban, gumamit ang Mask Fighter ng teknik na parang kay Yusuke at natalo ang lahat ng demonyo sa isang iglap. Nabigla ang lahat at naintindihan ng team kung bakit siya pinili ni Yusuke. Pero ayaw tanggapin ng mga demonyo na tao ang nanalo, kaya sabay-sabay nilang sinalakay ang Team Urameshi. Hiniwa sila ni Hiei, hinato ni Kurama gamit ang Rose Whip at ginamit ang teknik na Rose Whip Thorn Wheel. Pinatumba ng Mask Fighter ang marami at tumama rin si Kuwabara gamit ang Spirit Sword. May isang demonyo na lumapit kay Yusuke na tulog, iniisip na madali siyang patayin. Biglang tumayo si Yusuke at sinuntok ito ng malakas sa mukha. Napansin ng team na tulog pa rin siya habang ginagawa ito. May sinabi siya habang natutulog at nakilala ni Kuwabara ang pangalan na binanggit bilang palayaw ng mentor niyang si Genkai. Nagsimulang maghinala si Kuwabara na baka si Genkai ang Mask Fighter. Sa bayan ni Yusuke, hinarap ni Keiko at Shizuru si Botan at tinanong kung saan pumunta sina Yusuke at Kuwabara. Ikinwento ni Botan ang lahat at iginiit nilang dalhin sila sa Dark Tournament. Sina Koenma at ang asul na ogre niyang bodyguard ay naghanda rin para pumunta sa Hanging Neck Island. Matapos mapatay ang lahat ng kalabang team sa barko, dumaong ito sa daungan at dinala ang Team Urameshi sa isang hotel. Sa loob ng kanilang silid, may dumating na 2 bisita. Isa ay maliit na bata na may bituin na tato at sombrero, at ang isa ay matangkad na blonde na maskulado. Sinabi nilang sila ang makakalaban kinabukasan at excited na silang patayin ang Team Urameshi. Pagkatapos ay umalis sila, at naiwan ang Team Urameshi na nag-iisip kung ano ang mangyayari. Dumating sina Botan, Keiko, at Shizuru sa lugar ng torneo para panoorin ang Team Urameshi laban sa una nilang kalaban, Team Rokuyuki. Nandoon din si Koenma at nagpakita siya ng adult form para hindi na siya tawaging bata. Umupo ang lahat sa kani-kanilang pwesto. Ang batang makulay ang suot na nakilala nila kagabi, si Rinko, ang unang lumabas para sa laban. Dahil mukhang tulog pa rin si Yusuke, si Kuwabara ang sumalang sa unang match. Nagsimula ang laban at ipinakita ni Rinko ang sobrang bilis niya.
Paikot-ikot siyang parang kidlat sa paligid ni Kuwabara. Pero mukhang epektibo ang training ni Kuwabara dahil nasusundan niya ang galaw ni Rinko. Nakapagbigay siya ng ilang malalakas na suntok at mukhang tapos na si Rinko. Pero ngumisi ito, tumayo ulit at ipinakitang naglalaro lang siya kanina. Inilabas ni Rinko ang tunay niyang sandata, 8 yoyo, tig-4 sa bawat kamay. Pinakawalan niya ito kay Kuwabara. Ipinakita naman ni Kuwabara ang bagong level na armas niya, 2 Spirit Sword. Pero hindi nito napigilan ang mga yoyo dahil umiikot at yumuyuko ang mga tali para makaiwas sa mga espada at tumama pa rin sa kanya, may kasamang spirit energy. Natamba si Kuwabara pero agad tumayo. Muling umatake si Rinko at hindi kinaya ng depensa ni Kuwabara ang lakas ng mga yoyo. Nagsimulang uminit ang ulo ni Kuwabara. Naglabas si Rinko ng atake mula sa lupa. Sinubukan ni Kuwabara hukayin ang mga tiles ng ring para gawing panangga pero nabasag lang ang mga ito at tinamaan pa rin siya. Grabe ang tama kay Kuwabara at nagdesisyon si Rinko na tapusin na. Ipinulupot niya ang mga yoyo sa mga braso at paa ni Kuwabara. Ginamit niya ang teknik na parang pinaikot siya sa ere at ibinagsak ng mukha sa ring. Pagkatapos, muli niya itong itinaas sa mataas na ere. Sa taas na yon, kapag ibinagsak siya, mukhang delikado na talaga ang buhay ni Kuwabara. Binagsak ni Rinko si Kuwabara sa lupa at ready na siya tapusin ito. Sa last na effort, pinakawalan ni Kuwabara ang Spirit Sword mula sa kamay niya at ginawang parang unan para hindi siya bumagsak ng todo. Dahil doon, nagbago ang direksyon niya at napunta siya papunta kay Rinko, ready na sapakin ang bata. Gumanti si Rinko at pinakawala ulit ang mga yoyo niya, pero may isa pang sikreto si Kuwabara. Kaya niyang kontrolin ang Spirit Sword kahit hiwalay na, kaya pinaikot niya ito sa mga tali ng yoyo at tinamaan si Rinko diretso sa dibdib. Tumama rin ang yoyo kay Kuwabara, kaya pareho silang natalsik palabas ng ring. Sabi ng announcer, 10 segundo lang pwedeng nasa labas ng ring. Nagsimula ang bilang. Nakabangon si Rinko sa bilang na 5. Si Yusuke na mukhang tulog pa, sumigaw na gumising si Kuwabara. Nainis si Kuwabara, tumayo at kinumprante si Yusuke. Biglang tumigil si Rinko sa paghil at pinaikot ang yoyo niya para pisilin si Kuwabara, kaya hindi siya makatalon pabalik sa ring. Natapos ang bilang, at si Rinko ang panalo sa unang laban. Pagkatapos nun, nagsimula ang second match, Roto laban kay Kurama. Sinabihan ni Hiei si Kurama na tapusin agad ang kalaban dahil kailangan nila ang panalo. Sagot ni Kurama, natural lang. Umatake si Kurama, pero bago niya ma-finish ang move si Roto, biglang nag-reveal si Roto ng plot twist. May kapatid siyang demonyo na matagal nang sumusubaybay sa nanay ni Kurama sa mundo ng tao. May hawak siyang device na kapag pinindot sasabihan ng kapatid niya na patayin ang nanay ni Kurama. Bawal daw gumalaw si Kurama. Tinapunan lang niya ng maliit na bato si Roto. Natawa si Roto at binugbog siya. Mukhang hindi kayang i-risk ni Kurama ang buhay ng nanay niya, kaya tiniis niya ang suntok at sipa. Nagsawa si Roto sa pambubuli at tinaas ang paa niya, inutos kay Kurama na dilaan ang slime. Tumanggi si Kurama. Nagbanta si Roto na pipindutin na ang button. Biglang sinabi ni Kurama na sige, pindutin mo. Pagtaas ni Roto ng kamay, bigla siyang hindi makagalaw. May maliit na butas pala sa dibdib niya. Habang dinidistract siya ng bato kanina, naipasok na ni Kurama ang Death Seed sa loob ng katawan niya. Ilang minuto ang lumipas, bigla itong namulaklak at may matutulis na baging na lumabas mula sa katawan ni Roto. Kinuha ni Kurama ang device. Nakiusap si Roto na tigilan siya at tinanong kung may awa pa ba si Kurama. Sagot ni Kurama, wala. Tuluyang sumibol ang Death Seed, at si Kurama ang panalo. Tinawag ni Koto ang susunod na pares na papasok sa ring. Nagulat sina Kurama at Kuwabara nang ang leader ng Rokuyuki na si Zero ang pumasok para sa team niya. Si Hiei ang nag-volunteer lumaban para sa team Urameshi. Nagpalitan muna sila ng angas at yabang bago magsimula ang laban. Pag-start ng match, sinubukan ni Zero takutin si Hiei sa paglabas ng sobrang lakas na enerhiya. Tumawa lang si Hiei. Maya-maya, napilitan siyang umiwas sa mga fireball ni Zero. Dahil sa lakas ng atake, nasira ang parte ng upper deck ng stadium at may nadamay din ng mga tao sa audience. Sandaling tumigil ang atake. Patuloy na naglalabas ng init si Zero, tapos sinipsip niya pabalik ang apoy papunta sa katawan niya para mas lumakas pa siya. Bigla siyang sumugod at ipinasok ang kanang braso niya sa gitna ng katawan ni Hiei. Dahil sa sobrang init, nagliyab si Hiei. Habang nasa ere pa si Hiei, naglabas si Zero ng malaking bola ng init na tumama diretso sa kanya. Akala ng lahat tapos na ang laban at sunog na si Hiei. Nagpatuloy pa si Zero sa pagyayabang. Pero buhay pa si Hiei. Umausok pa ang katawan niya habang tumatayo siya. Naghanda siya para sa ultimate technique niya, ang Dragon of the Darkness Flame.
Habang pinapalabas niya ang enerhiya para tawagin ang dragon, hindi makapaniwala sina Kurama at Koenma na gagawin niya iyon dahil sobrang hirap at delikado ang teknik na iyon. Unang beses pa lang niya itong gagawin. Lahat nanood na may takot at gulat habang pinakawalan ni Hiei ang dragon. Ngayon lang kinabahan si Zero habang papalapit ang atake. Nilamon siya ng dragon at tuluyang nawala. Ang natira na lang ay bakas ng katawan niya sa sahig kung saan tumama ang apoy. Pagkatapos, natakot si Kuwabara sa kung ano pa ang kayang gawin ni Hiei gamit ang dragon sa future. Pero tiniyak ni Hiei na hindi niya sisirain ang samahan nila dahil may sarili siyang honor code. Matapos ideklarang panalo si Hiei, dalawang miyembro ng Team Rokuyuki ang tumakbo sa takot. Pinatay sila ng tunay na leader ng team na si Chu. Sinabi niya sa crowd na hindi siya kasama sa unang lineup dahil natalo siya sa Bato-Bato Peak. Sa una, minamaliit ng lahat si Cho dahil hindi nila maramdaman ang buong lakas niya kahit na mabilis niyang tinapos ang mga kasama niya. Tinawag ni Koto ang susunod na kalaban. Nagulat ang lahat nang biglang tumalon si Yusuke papasok sa ring na full energy. Naamoy niya ang alak kaya nagising siya mula sa pahinga niya. Handa na siyang lumaban kay Chu, dala pa rin ang usual niyang astig at confident na vibes. Maya-maya, nagsimula ang sigawan ng crowd laban sa kanya. Sina Hiei at Kurama nakaramdam na may kakaiba kay Chu. Pakiramdam nila siya talaga ang tunay na leader at sobrang lakas niya. Uminom pa si Chu bago magsimula ang laban. Nang magsagupan na sila ni Yusuke, lumabas ang totoo, ang kalasinggan niya ang nagpapalakas sa kanya. Mahirap na laban ito para kay Yusuke dahil si Chu ay master ng Soiken. Katatapos lang tumalon ni Yusuke Urameshi sa ring para harapin si Chu, ang tunay na leader ng Team Rokuyuki. Kapag nanalo siya, tuloy ang team nila sa next round ng tournament. Habang nakatitigan sila sa gitna ng ring, nag-aalala sina Shizuru, Kuwabara, Koenma, at Botan sa mangyayari. Nagsimula ang laban. Naglabas si Chu ng enerhiya at nagsimulang gumalaw sa ring gamit ang Soiken style, parang lasing na sumasayaw pero deadly. Hirap si Yusuke sundan ang galaw niya. Dahil sobrang unpredictable ni Chu, siya agad ang may lamang. Sa isang iglap, 5 suntok agad ang tumama kay Yusuke. Tuloy-tuloy ang pressure niya at hindi makaisa ng solid na suntok si Yusuke. Sa wakas, nakabirit si Yusuke ng malakas na right hook. Pero mabilis bumawi si Cho at sinipa siya palabas ng ring, tumama pa siya sa harang ng crowd. Habang lumalaban, tuloy pa rin si Cho sa pakikipag-usap kay Koto na parang tipsy mode. Bago pa umabot sa 10 bilang, tumalon pabalik sa ring si Yusuke. Nabuhayan ng crowd, pati si Keiko todo cheer na ulit. Dito napansin ni Yusuke na gusto ni Cho ng laban hanggang kamatayan. Pinakawalan niya ang spirit gun at tinamaan ng parte ng bubong ng stadium para man-index. Bumawi si Cho gamit ang secret move niya. Kumuha siya ng bote ng Ogre Killer. Sa halip na manghina, lalo siyang lumakas. Habang tumataas ang power niya, nabalot ng aura niya ang buong stadium. Side effect ng sobrang tapang na alak, nagsuka siya at biglang nabasag ang seryosong vibe ng laban. May flashback kung paano niya tinulungan si Rinko noon. At doon nakita ang tunay niyang lakas kapag umiinom siya ng pinakamalakas na alak. Hindi siya tinatamaan ng epekto ng alak tulad ng normal na tao. Gumawa si Chu ng kulay orange na energy ball. Nakilala ito ni Hiei bilang finishing move niya. Inihagis ni Chu ang atake kasabay ng pagputok ni Yusuke ng spirit gun. Nagbanggaan ng dalawang enerhiya at nauwi sa tabla. Pagkatapos, nagpalitan sila ng sunod-sunod na suntok at atake. Hindi na sila nag-aabala mag-block, puro all out. Gumawa si Chu ng mas malaking energy blast at ibinato ito kay Yusuke. Mukhang doon na matatapos ang laban niya. Pero nagulat ang lahat nang gamitin ni Yusuke ang natitira niyang spirit gun ammo ng sunod-sunod. Tinawag niya itong spirit gun double. Parehong tumama ang atake nila sa isa't isa. Naiwan silang parehong nakatayo pero halos wala ng lakas. May proposal si Chu para tapusin na ang laban once and for all. Nagpropose si Chu na tapusin na nila ang laban sa isang knife-edge deathmatch. Game agad si Yusuke kahit hindi niya alam kung ano yon. Naghintay sila ng desisyon mula sa tournament committee. Habang naghihintay, ipinaliwanag ni Cho ang rules, maglalaban sila gamit lang ang kamao, at ilalagay ang mga paa nila sa harap ng mga kutsilyong nakatusok sa lupa. Isang maling galaw, sugat agad. Laban hanggang mamatay. Kampante si Rinko na mananalo si Cho. Ang Team Urameshi chill lang, maliban kay Kuwabara na mukhang lost sa mechanics ng laban. Nag-alangan ng committee pero kalaunan pinayagan din ang match. Biglang umitim ang langit at naging heavy ang vibe habang nagsimula ang laban. Nagbatuhan sila ng sobrang bigat na suntok, parang walang bukas. Todo palitan ng body blows at uppercuts, parehong ayaw magpatalo. Tahimik ang crowd sa kaba at hanga. Sa loob ng stadium halls, may bagong demonyo na unang beses nagpakita.
Naiwan ng mga guard na nakahandusay at umausok sa sahig. Ang pangalan niya ay Kereso, miyembro ng Team Tog-Uro. Nawori si Keiko kay Yusuke at umalis sa upuan habang umiiyak. Sinundan siya ni Shizuru pero nawala siya at napalibutan ng mga low-class demons. Buti na lang dumaan si Sakyo at iniligtas siya sa masamang mangyayari. Bumalik si Keiko sa arena floor at kinausap si Kuwabara kung bakit hindi niya tinutulungan si Yusuke. Naalala ni Kuwabara ang mga nangyari kay Tog-Uro. Ipinaliwanag niya na napilitan silang sumali sa Dark Tournament at gusto nilang tapusin ang lahat doon bilang team. Naintindihan ni Keiko nang makita niya ang saya at thrill sa mukha ni Yusuke habang nakikipagpalitan ng suntok kay Cho. Sa huli, tinapos nila ang laban sa sabayang headbutt signature move ni Cho. Parang labanan kung sino mas matigas ang ulo. Bumagsak si Cho at binilang siya ni Koto. Pagkatapos ng laban, sinabi ni Cho kay Yusuke na tapusin na siya ayon sa rules. Tumanggi si Yusuke at sinabi na maglalaban ulit sila kapag mas okay na siya. Ipinakita ng dalawa ang respeto at honor nila sa isa't isa. Panalo ang Team Urameshi sa round na yon.